Sir, paano mo nagawa yun na hindi ka na-stress dito sa farm? Unang-una, nature lover ako. Kaya mahilig ako sa prutas, mahilig ako sa punong kahoy, mahilig ako sa bundok, mahilig ako sa dagat, sa tubig. Kaya pagka may mga ganitong bagay, talagang parang precious sa akin yung mga bagay na yan. Oo, kaya sa ano lang dito, sa paglalakat lang dito sa farm na ito, parang nakaka-enjoy na ako, na de-stress ang ano ko, pakiramdam ko. Sir Vic, bihirang-bihira ko kaming maka-encounter ng mga magagaling na negosyante, yung mga season na negosyante katulad nyo. Sir, bigyan mo nga kami ng tips, mga practical tips na pwedeng matutunan ng mga audience natin. Paano nga ba mag-run ng isang negosyo na kumikita and yet hindi ka na-stress? Ang negosyo naman, kailangan yun, may passion ka at dedications. At siyempre, ang isang bagay is na minsan, ang negosyo, huwag mong masyadong i-focus lang sa kikitain mo. Kailangan isipin mo, nak-e-enjoy ka doon sa business mo. At the same time, ang iisipin mo yung mga tauhan mo, na protektahan mo, na bibigyan mo sila ng magandang parang environment. Nang sa ganon, lalo silang ma-encourage. At pagka masaya sila, wala kayong problema sa kanila, wala ka rin problema. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sir, big advantage yung katulad mo na season na negosyante. Yun ang ano eh. Saka mechanical engineer din ako. Kaya kahit papano, yun nga, nagkakaroon ng konting engineering background. Opo. So, kaya pati itong cart na ito, dinidesign ko na tama lang sa 8 na tayo. Pati yung mga detailing gano'n, small details. Opo. Na yun sa nagturo sa amin, wala niyan. Kasi wala naman silang ganun volume, kaya hindi nila kailangan. Dati-rati nga, sinasabi nga niya, 6 na building, magpapatayo ka ng 6 na hagdanan kada building. Kasi bawat building niya may hagdanan eh. Sabi ko, hindi. Bridge lang. Isa lang yung hagdanan ko. Tuhok-tuhok yung building ko. Walang ano. Kaya yun efficient, yun ang important. Yun, being efficient, ang tao mo hindi nahihirapan. Ngayon, kung hindi efficient, ang tao mo hirap din. Pagka nahihirapan nga sila, suffer yung productions mo. Suffer yung production. At least, alam niyo, for some reasons, yung mga manok, araw-araw ilan yung nabibigti. Yung nilalabas nila yung ulo nga nila, papasok doon sa kabila, pagkatapos may hindi iipit, hindi na makaalis. Pagka hindi nadaanan ng tao, patay yun. After few, mga siguro 2 oras, 1 oras, patay na. Kaya kung naiikutan nga nila, nakikita nga nila, kunin ko lang yung itlog. Yes, sir. Mga bagong itlog na, sir, yan. Yung mga hindi gumulong, pagka hindi gumulong, maya-maya maaapakan nga nila, basak. Sayang yun, isang itlog. Sophia, kaibigan ni sir si Jimmy Lin. Kumpare ko rin. Ang bait ni sir. Tingnan, lang natin hanggang sa pagkatapos balik lang tayo. Para makita lang yung kabuuan. Tulad nga yan, ito naman yung ibababa nga niyang So,
itong ano, naglagay ako ng dinding, Mm-mm. pero may mga opening. Kasi yung mga patuka, Mm. May pag-deliver, di inaahon na rito. From truck, diretso na. diretso na. Kaya hindi ano. Design, naka-design talaga lahat, sir. Opo. Yan, yung mga trucks na yan, napipick up po. Oh. Maya-maya, unahin muna natin pagkatapos natin dito. Yes, sir. Yan ang mga buyers. Bakit si Sanjin, sir? First, ang ano ko kailangan is a reliable supplier. Oh, okay. May mga ibang mas maliliit, mas mura, Oo. pero minsan Hindi reliable. Oo, hindi reliable sa delivery schedule. Ang ordering namin is weekly. So yung weekly, kung ilan yun in-order nga namin, come what may, kailangan may deliver mo. Deliver. Oo. Kasi bilang yan para sa ano eh. Shout out natin kay Sir Nars Adriano ng Sanjin. So yun ang kaya nga maganda rito sa San Jose. Mas presko. Mas presko. Mataas ba elevation dito, sir? Mas Sa San Jose? mataas. One third ng ano, halos 40% ng Tagaytay. Kaya normally sa daytime mga 2 to 3 degrees. Pero nighttime Lower. minsan umaabot ng 4 degrees lower. Compared sa Manila. Kaya presko. Ang ganda. Yan yung mga staff house ko. Pati yun isa sa mga staff ko. Sir, so itong negosyong ito, hindi pwedeng... Well, pwede naman maliit, pero hindi nga maximize yung hindi potential income. hindi efficient. Hindi efficient. Kaya pagdating ng araw, kumita ka, pero pagka hindi mo naipunan, Wala kang pang-maintain. later on, unang-una yung manok may lifespan yan. Opo. Pagka kinal mo na, wala ka ng pamalit. Kailangan mo ng pera ulit. Kailangan mo ng... So kung hindi ka na nakaipon dahil Wala. hindi kumikita na maayos, sabihin nga natin na sa 350 isang manok, RTL. Pagka 1,000 lang, 350,000 na yun. Na yun. Ngayon, patutukain mo pa ng isang buwan yan bago makaumpisa na makatikim ng itlog. magkanong gastos nun, sir, yung 1 month na yan? Depende sa Per chicken. volume kasi. Okay nga. Depende Kasi sa mas malaki yung volume ng feeds mo, bumababa. Bumababa. Yung cost. Kaya, Sir, sabi mo yung magkano para 10,000? alin po? 10,000 heads para efficient siya. Magkano muna nun, sir? Wala. Normally, Estimate lang. normally, ang ilagay na lang natin, kailangan mo ng at least 1,000 isang manok. Mababawi mo yan? Ilalabas ng yung chicken na yun, yung Lalabas 1,000? na yun, isang buyer. Ayan na mo siya, Hindi magkakasya na na. natin naabutan. Nakaalis na. Ayun, sir, meron pa naman yung isa. Sige, punta tayo rin. Baba na po tayo. Dito na tayo. Dito na. Okay lang, sir? Okay. Wala naman rito ang except nagta-transport lang sila ng Ng egg. hindi naman po pwede sa hagdanan eh. Sir, thank you In-invite niyo kami. Hindi, ko lang na kasi nakikita ko yung ibang farm kako medyo Ang daming problema. kaya inspiring others also na makakapanood. Yes, sir. Okay, saan naman po ang biyahe nito? Saan ang biyahe niyo? Alis na rin. Konti lang kinuha niya? Kasama niya yung una. Kasama niya yung unang umalis. Yun ang tulad nga nila, ang bentahan nga namin dito, tinatawag niyan assorted. Yes, sir. So, kung per building, pero habang nakakaedad yung manok, lumalaki yung egg nga nila. Kaya lang,
siyempre kahit anong pang sabihin nga natin, hindi pa rin pantay-pantay. Yes, sir. Ngayon, sila na yung nagtetenor. Yung buyer na magtitinor. Yun, pagka nagtetenor sila, nadidiskartehan nga nila para sa customers nga nila. Diyan din naman sila kikita. Doon naman Yung sila. proper, Mas gusto nga tenor. nila assorted yung binibili nga nila, mas kumikita sila. Kesa yun, i-grade na namin, naka-small, medium, large, yun ang presyo. Wala na silang kitain doon. May weighing scale din. Sa kanila kanina is Sanay na sila, Sanay. alam na nila. sanay naman ako, kaya lang yung buyer ko kasi masailan. Gusto niya yung graded talaga ng tama yung timba. Sa kanila, pagpunta sa palengke, kung yung buyer nila, mayroon silang buyer na hindi naman masailan. Kaya lang, ginagawa din siguro na, pagkakala ko kasi pagdating doon ginagawa din nilang weighing egg doon So dito sila, tinatansya na nila yung Sa akin naman kasi, mababayar ko, masailan talaga. Ayaw nilang gagawa pa sila ng diretso sila benta ka agad. Ito yung sa'yo, sir. Opo. Saan yung binibenta? Sa Cavite po yung bilipan niya. Bukas pa ng umaga yung dala. Hindi masyadong maliit yung karga mo. Kasi naman ng 500, so okay naman. Wala naman ako masyadong cost lang naman is gasolina at saka pagod. Pagkain. Kasi minsan kailangan i-ano mo doon sa sasakyan mo eh. Kasi yung sasakyan mo, kung capacity 500, Dapat yun lang. 500. Para hindi gagalaw. Pagka 700, 800, punuin mo na rin yun. Kasi yun na rin ang gastos mo sa topi, prodo. Oo. Kaya kung nag-half load ka, talo ka minsan. Talo na. Oo. So isang araw lang po yan, sir. Mamaya, pag-deliver mo, ubos na rin yan. Depende ho sa demand doon sa At kagaya ngayon, medyo matumal. Tagtumal nga yan. Minsan may balik, minsan naman ubos. Pero tinatry namin na papaubos talaga. Pagbalik namin dito, bago na naman ang itlog. Pero dito, mas kasi wala kaming stock. Walang stock. Oo. Kumbaga sa nakakatiyak na fresh. Sila, malakas rin ang loob nila na sa customers nga nila. Bago yan. Bago. Yun iba, minsan nakbebenta ng mamura, pero yun yun malulusaw na yun, yung itlog. Kaya binabaksak na nga. Pero Ilang days po ba? Kasi isang araw lang yun, pag galing doon sa taas, mamaya may naantay pa akong yelo Sigurado yun, bago talaga yun. oo nga. Kaya, Yun, may ibang building, bababa pa yan. Sabi ko, wala, kababa lang yun, kakapulot lang yung kahapon Hindi mo pwedeng magkaroon tayo ng problema dyan. Ang tiyaga mo rin, sir. Tagal na po yung ganito. Pero yun itlog na negosyo, palagi kong sinasabi, kailangan tiyagaan talaga. Tiyaga talaga. Oo. At saka sir, no? By the sense ang pinag-uusapan. Volume talaga. Oo, volume talaga. Rule of thumb, karaniwan, piso-piso. Piso-piso. Piso-piso, isang itlog. Dapat pala may ka rin, leche plan business. Pag hindi naubos. Pero trabaho na naman yun. Oo. Hindi, pagdating ng Disyembre, ang daming, alam mo naman dito sa Pinas yung December holiday yung seasons. bentahan Kailan regalo nung leche plan. Kaya all of a sudden, yung mga dating hindi naman nangangailangan ng itlog, Biglang biglang sila. nangangailangan. So, agawin nga nila yung market nung sa palengke. Kaya yung biyahero naman, dahil mas mataas ng konti yung willing nilang bayaran, wala yung pwesto ng palengke. Wala silang itlog na mabenta. Kaya may maapektuhan. Mostly kasi tinatamaan kami. Kayo? Na pag nagkaroon ng sa market, fluctuation. Kasi ang farm kasi may fixed price sila. Kapalo namin yan. Pagdating namin doon, hindi namin alam, bumagsak na pala yung presyo sa market. Kasi sila, magbabayad na kami sa kanila Kami yung binayad namin doon. Minsan nalulugi pa kami gawa nga
Ganon kabilis yung fluctuation Oo, sobra. sa baba. Sobrang bilis. Malalaman Dapat nila nakamonitor ka, sir. malalaman nila pag nag-feedback na kami balik sa kanila. Pag balik na namin kuha ulit, sir, paano yan? Ang baba na, hindi namin kaya. Kaya yan, minsan. Kaya mag-uusap kami niyan. Sinasabi ko nga kay Buddy kako, sa dami ng players, walang nagdidikta na isang tao. Pero sir, ang bilis Yung merkado kumalat, no? talaga. Yung information, ang bilis kumalat, no? Nalalaman lahat. Kasi ang ano, saka may mga areas na tulad ka ng mga ilang lugar sa Binyan, Santa Rosa, yung mga tindahan, Herrera, puro itlogan. Yun ang ano. Ang isang maganda dito sa amin, yun nga, malinis. Malinis. Tulad nga nila, mahangin dito, hindi mainit. May mga lugar na pagka nagtetenor sila, ang liit, hindi po. Baba yung ano, Hirap pagkatapos. walang insulation. Pagkatapos marumi pa, maraming langaw, minsan may mga ipis-ipis pa. Maswerte pa kung walang kasamang mga daga pa. Dito wala yan. Kasi yung cleanliness talaga mini-maintain namin. So ito sir, nabili na lahat yan? May mga either na kung ano, yun iba para sa Monday na ano, pero yun ano, computations nga niyan pala may mga may-ari na. Tulad nga niya, meron pa siyang sa isang building na ipupulot pa, maya ibibigay sa kanya. Wala pa rito. Palagay ko mag-lunch muna tayo. Pagkatapos ituloy na natin sa mga prutas. Mga ano na? Orchard. Sige, sir. Sir, thank you po. Sige po. Salamat po. Ito pati yun, ano inaano nga namin, pagka yung dalawa, 6 na sasakyan, yung mga kotse dito nagpa-park, yung mga mas malalaki doon sa dulo. So sir, pag ma-manage mo lang talaga ng maayos, kikita talaga. So yung mga nalulugi, mismanagement talaga. Mismanagement. Ang management, importante talaga. Paano ka nagmamanage, sir? Relax ka lang. Kailangan yung mga tao mo happy. Happy. Oo. Pagka hindi sila happy, maraming kalokohan na iniisip. Problema mo. Kami may sobra ng itlog, dito nilalagay. Pero wala akong walang sobra. Oo. Tulad ngayong panahon na ito, pagka pumasyal kayo sa ibang farm, marami silang tambak. Pero pagkatambak nga niyan, babaksak na nila yung presyo. Kasi may shelf life yun, yung itlog. Kami sa awa ng Diyos. Siguro doon, kasi ayaw niyang mag-adjust ka agad, kaya naipunan siya. Kaya yun. Tapos eventually, yung dati-rate, yun nga, pagka may oportunidad, inaano nila, pinapasa nila. Nagsusugal talaga siya. Sa mga higher. Kasi pagka kinukulang, yung buyer, kakagatin Nagre-risk siya. Kami naman, hindi. Alagaan lang namin. Kasi regular customers. Sumusugal talaga. Teka, ito. Ito yung office ko. At dito, mayroon akong maliit na meeting room lang. Okay. Cute lang. Yun ang sinasabi ko na, yun nga, minomonitor na ko. Kaya nung parating na yun sa sasakyan ko, nakita ko rin. Dito. Doon nang galing. So, tayo na. Mag-lunch muna tayo. Sige, sir. Pagkatapos saka na natin ituloy yun, Okay. Pasok kayo.
Pagkatapos, ang nakakaano lang is na isang gabi lang ako natulog rito. Kaya simple lang ang ano natin. Ilang square meter to? Bali, 180. Up and down? Floor area. Yung floor area? Floor area. Sa baba? Yung lot area, hindi na ano kasi part ng farm. 180 yung baba? Malaki. Bali, 1990. 1990. 1990. Yan na. Ano na muna? Into muna. Muna. Actually, ito yung guest room namin. Laki sir. Ito yung guest room. Pero makikita mo, wala ang gumamit pa. Kaya naka-plastic pa lahat. Pero yun, ano ko nga, para kung maramihan, at least pati ito, itutumba. So, minimum 6 na tao na rito. So, may sariling CR, naka-aircon siya. So, presko. Komportable. Malaki. Ito yung supposedly, pagka gusto nung daughter ko, pumunta rito, yan. Malaki rin. 4 sila. Yan. Ilan ang anak niyo, sir? 4. Okay. 3 boys, 1 girl. Okay. Pagkatapos ito yung master. supposedly na kwarto ko. Master. Oo. Hindi ka pa rin natutulog dito, sir? Sayang nga ang ano. Alam mo yung kutson na ano ko. Pinasadya ko pa na ano yan Yun kapag naka-individual coil siya, kapag ikaw umaano ka rito, hindi nararamdaman mo siya. Yung katabi mo, hindi siya para kung malikot ka, matulog, yun isa hindi na yuyuk-yuk. Kasi imbis na yun, spring nga natin, tuhok-tuhok, siya individual. Pero wala, hindi nagagamit, may toilet. Bathroom din. Pag naging resort na lang ito, sir. Sabi ko nga, kikita ko ulit. Okay lang, hindi nga po pwede dahil sa biosecurity. Yes, pang family lang. Mamaya pag uwi nyo, i-remind mo ako, yun, bibigyan ko kayo ng mga eggs. Yung mga eggs na double yolk. Yung double yolk. Pero ano lang siya, hindi siya masyadong malaki. Kasi yung mga itlog bata, wag na ipapatayin ko lang yun ilang. Yan. Wala na, si sir, no, direct. Wala lang yung mga... 3 bedrooms na malalaki? Pwede na, ganito. Nung ginawa kasi ito, buuan Kaya hindi ko yun nahiwalay kung magkano yung ginastos dito. Kasi sabay-sabay. Kasama yung buong farm. Buong development. So, pati yung pavilion, pati yung sabay-sabay na, pati plants. Pumunta pa ako Padre Garcia, bumili ng mga halaman. Pagkatapos, pina-landscape ko. Yun, kanin na lang. Umpisahan mo na, buddy. Yes, sir. Thank you po. At sir, yung na-mention mo na dahil may economy of scale ka, kung dumarating yung pagkakataon na matumal, nagkakatawaran sa presyo, mabilis ka makapag-decide. Kasi nga, pwede mo nang i-compute doon sa volume, hindi na doon sa per peraso. Ang negosyo, kailangan nasa mindset mo na ang business palaging may risk. So, may panahon na kikita ka, maaaring may panahon na malulugi ka. Pagka nakahanda ka riyan, medyo meron kang kahandaan nga riyan at hindi ka magpapanik at masisira yung diskarte mo. Yung mga iba riyan, dahil hindi nga nila alam, kaya pagdating ng taktumal ng negosyo, wala na. Hindi na nila alam kung anong gagawin. Kaya minsan, napupunta sa lalong malaking problema. At na-mention mo rin, sir, yung productivity.
na dapat productive yung farm. Opo. Palagi kong sinasabi ang efficiency napakahalaga. Yes. Kaya tulad nga nitong farm nga namin, sa lawak nga nito, pero ang tauhan nga namin sa 10 lang. Sa 10 lang. Kaya pagdating nga riyan, doon pa lang sa labor, may advantage na. Agad. Oo. At yun, yung mga tao, do kahit konti sila, nagagampanan nila lahat yung mga trabaho dito sa farm. Sir, na-mention mo rin kanina yung kung ikaw ay efficient, 'di ba, nakapagtabi ka. Kumikita, nakapagtabi ka. At darating yung pagkakataon na kailanganin mo ulit yung pondo. Halimbawa, sabi mo nga yung manok ay merong lifespan yan, na tatanda yan at kailangan mo magpalit. So kung hindi kumikita yung farm, edi mag-aabono ka na naman, maglalabas ka na naman ng sarili mong pera. Tama po. Kaya kailangan habang nagiging productive pa yung mga manok at kumikita ka, nasa-set aside mo na rin yung perang kinikita mo dahil yun tulad ng mga layer, halos 1.5 taon lang mahigit na mapapakinabangan. Pagkatapos nga rin, kailangan ikakal na, papalitan mo ng bagong RTL. Yan, kung wala kang naitabi, wala na, back to zero ka na naman. Back to zero ka na naman. Ayan. Sir Vic, para sa audience natin, ano ang pinaka-importanteng mensahe na dapat nilang malaman para mag-succeed sila sa business? Palagay ko, yun nga rin na kanina nabanggit ko nga, yun kailangan may passion ka talaga. Kasi lahat ng bagay na ginagawa mo, pagka nandyan yung passion mo, parang hindi mo iniisip na trabaho eh. Iniisip mo, nag-e-enjoy ka. Kaya pagpunta ko rito, dahil dito sa mga farm na mga punong kahoy na nandirito sa paligid ko, so nag-e-enjoy ako. So parang iniisip ko na lang, parang nag-outing lang ako. May dahilan para pumunta ka lagi dito sa farm. Tama po. Kasi masaya ka. Masaya. Sir Vic, maraming salamat rin. Apo. Sige. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.